Good morning, everyone! Welcome back to my channel. I just want to say thank you sa lahat ng nanood ng aking latest vlog kung paano ako nakahanap ng trabaho dito sa Denmark. So, in that video, meron pong nagtanong kung paano nga ba makapagtrabaho dito sa Denmark. Ano yung mga ways para makapagtrabaho dito sa Denmark. So, lahat po yan ay sasagutin natin dito sa video na to. So, if you are new to my channel, my name is Gladys. I am from Philippines and I've been living here in Denmark with my husband from Slovakia, and I've been living here in Denmark for almost 6 years. So, paano nga ba or ano ba ang mga ways para makapunta dito sa Denmark? Ang Denmark po is one of the country na napakahirap po pasukin. Sa totoo lang po. At ang i-mention ko pong first na pwede nyo pong applyan para makapunta kayo dito sa Denmark ay itong au pair program. Itong au pair program po ay exchange of culture. So, ang qualified applicants po para maging au pair ay dapat ay ikaw ay single at ikaw ay 19 years old to 29 years old. So, hindi po pwedeng 30 above. 19 to 29 years old lang po ang pwedeng maging au pair dito sa Denmark. So, ang au pair program ay isang malaking chance na, alam mo yon, yung makalibot ka sa Europe. One of the advantages to become an au pair is you can travel the whole Europe. So, you can travel to Germany, Sweden, Netherlands, Italy, Switzerland. Yan po yung mga country na pwede nyo pong i-travel while you are in a au pair program. So, ang au pair program ay, ito lang po ay 2 years contract through your host family. So, as an au pair, you have a host family that you will live with them, and then you will help them with a small help, household chores. Like for example, maghahatid at sundo ka sa mga anak nila, or magpe-prepare ka ng mga meals nila, or mag-help ka sa bahay, mga konting light chores. At ito ay 5 hours per day ka lang magtatrabaho. Ito po ay policy sa au pair. So, kayo po ang mag-usap sa family host or mom host na, kunyari, 2 hours sa umaga, pwede ka rin yung 3 hours sa gabi. So, depende po yan sa usapan nyo sa host mom ninyo or host dad ninyo. So, yan po ang number 1 po talaga na popular way kung gusto nyo pong pumunta ng Denmark, ang maging au pair. At after 2 years of contract, kailangan nyo pong lumipat sa ibang country. Cross-country po kayo. Kunyari, punta kayo ng Netherlands or punta kayo ng, punta kayo ng Sweden. Basta lang po maghanap kayo ng host family in advance. Kunyari, 4 months or 6 months na lang natitira sa contract nyo, kailangan nyo pong maghanap ng another host family from the another country. Hindi po pwedeng lumagpas kayo ng 2 years dito sa Denmark as au pair kasi ang qualified or ang rules lang is 2 years lang po at kailangan nyo na pong pumunta sa other EU countries. So that was the first step or ways para makapunta kayo dito sa Denmark. The second step naman or ways is dapat po ay ang inyong trabaho ay nasa positive list. Ano po yung positive list? Ito yung mga skilled worker na kailangan dito sa Denmark. For example, engineer, IT, medical doctors, dentists, etc. etc. Ito po yung website na pwede nyo pong i-visit at makikita nyo po lahat ng mga positive list job na hinahanap dito sa Denmark. At yan po ay merong qualification. Kailangan mayroon kayong higher education at meron kayong sapat na qualification na para makapunta dito sa Denmark. At yan po ay dapat mag-apply po kayo ng working visa through this website. So, dyan po sa website na yan, pwede nyo pong i-translate, i-change nyo po yung language into English para mabasa nyo po yung mga positive list
of a job here in Denmark. So yun po yung second ways. Diyan po sa New Denmark, makikita nyo po lahat ng mga requirements, paano mag-apply ng visa, ano yung mga rules, magkano yung bayad, ilang buwan maghihintay. Diyan po sa website na po yan ang kasagutan sa lahat ng tanong nyo po. So don't forget to visit this website. The third ways is, yun po, yung meron kayong spouse na nandito sa Denmark. For example, if you have a boyfriend, you can visit here as a tourist. Or if you have a live-in boyfriend from Denmark, you can apply as a cohabitant. If you have a spouse, then you can apply as a family reunification through a spouse. So yun lang po talaga yung mga ways kung paano makapunta dito sa Denmark. Kasi ang Denmark po ay napakahigpit na country. Hindi po sila open na lahat ng mga jobs is available dito. Hindi po, mga skilled worker lang po. Nasa positive list lang po ang kinukuha nila. So kung kayo po ay nasa positive list, ay pwede po kayong mag-apply. So yun lang po yung ating video for today. It's just a short video kasi hindi naman po talaga kailangan mahaba kasi konting-konti lang po talaga yung mga ways kung paano ka makapunta dito sa Denmark. So, I hope you guys get something from this video. If you have more question, you can send me a question in the comment section. And then if you like this video, maybe you want to subscribe to my channel, please subscribe and hit the like button. And if you can also hit the notification button so you will be notified once I will upload a new video. So that's all for today. I wish you all a good day. Be good. Till next time. Bye.